Blake was bored as hell during the presentation of the finalized plan of the Impar Company in preparation for the anniversary celebration. Gusto niya lumabas ng conference room at buong maghapon na lang titigan at makasama si Ali sa kanyang pribadong opisina. He misses his babe so much, so it has just been 2 hours since he last saw him. Para siyang tinutorture sa loob ng conference room. Napakabagal ng pagtakbo ng oras. Ang minuto parang oras tagal at ang oras ay parang naging araw. He can't help but smile and shake his head in amusement. He is really in love. Blake is in love. Who would have thought that this time will come? Not him, but he's glad he is. Kinuha niya ang kanyang cellphone. His smile got wider upon seeing the ultrasound photo of his pancake, which is saved as his lock screen. A wave of unexplained happiness washed over him. He is proud, happy, grateful, and terrified at the same time. Maybe it's normal for a first-time parent like him, but overall, it's a beautiful feeling. Something is waiting to go through again. Napalingon siya sa kanyang tabi and he caught his friend looking at him. He paid him no mind at muling binaling ang atensyon sa kanyang cellphone at binuksan yon. Siya at si Ali ang kanyang wallpaper. It was taken at their favorite steakhouse. Tinext niya si Ali para tanungin kung nasan ito at kung ano ang ginagawa. Mabilis naman siyang nakatanggap ng reply mula dito kaya't kahit papaano ay napanatag siya. Ibinaba niya ang hawak na cellphone at tinoon ang atensyon sa pagpapresenta sa kanyang harap. 4:00 na nang matapos sila sa kanilang meeting at hindi niya na hinihintay pa na mag-adjourn at dumiretso na siya lamang papalabas. Sumakay siya sa elevator at agad dumiretso sa kanyang pribadong opisina. Hindi niya nakita si Ali pagkapasok niya kaya napangiti siya at naisip na baka nasa private room na niya ito. Bahagya niyang niluwagan ang kanyang necktie at pakiramdam niya para siyang masasakal. Napakunot ang kanyang noon nang di niya nakita doon ang kanyang babe. Tinignan niya rin ang kanyang CR ngunit wala na rin ito doon. He immediately fished his phone from his pocket and dialed Ali's number. He's starting to get nervous. He knew that August likes to roam around the building but he's always made sure it has to be at his office after his meeting. Damn it! Answer the phone. Babe? Hindi mapakali niyang usal dahil tanging pagring lamang ang naririnig niya. Nang service operator na ang sumagot, agad niya na yung binaba at muling tinawagan si Ali. Napaupo siya sa kanyang higaan dahil kinakabahan talaga siya. He tried to call Ali for 3 more times at sa bawat tawag na hindi nasasagot ni Ali, mas lalong lumalakas ang kalabog ng kanyang dibdib. Nahihirapan siyang lumunok at huminga para may nakabara sa kanyang lalamunan at daanan ng hangin. The subscriber cannot be reached. Mura niya at agad binaba ang tawag. Lumabas siya sa kanyang opisina, tumungo sa kanyang lamesa kung saan may telepono siyang konektado sa front desk ng kabilang building. Alert the security and tell them to lock down the whole ground. Tell them to look for Ali. I cannot find him. Frustration starts to build in. Aside from the blood-curdling anger that's rising from his chest, he's more worried for his babe and unborn child. He wanted to call the security team he hired and give them some lashing they deserve, but he understands that this is not the time to do it. He needs to look for his wife and unborn son first. Humahangos na pumasok sa kanyang opisinang kaibigan. Medyo nabigla siya na makita to pero baka sa mukha nito ang pag-aalala. What the hell is happening? I received a call from the security department. I cannot find Ali. Have you tried calling him? Yeah, 3 times already but he's not answering. Tumungo siya sa kanyang elevator. Gusto niyang makausap ang head security ng kanilang building. No one will go outside of that damn building, not until they find his pregnant babe. Pagkababa niya sa main level, ay sinalubong kagad siya ng head security ng Montero Motors. Nakabako din sa mga posibleng labasan at pasukan ang ilan sa mga gwardya. Boss, bati nito. Review the CCTV, check every office and level of this damn building, and monitor every employee. No one will go out until we find Ali. Utos niya. He's trying his damn best to stay calm, even though he really wants to tear down the whole place just to look for his babe. Him, freaking out right now, will not do him any good. I need to look for Ali. I will handle things here and I will give you an update. Carlito at pinato ang kamay sa kanyang balikat. Go check other places. Tumango siya at agad lumabas patungo sa parking lot. On the way to his car, he dialed Ali's phone for another time but this time, his call is no longer going through. Nakapatay na ang cellphone nito. Di niya napigilang suntukin ang hood ng kanyang sasakyan dahil sa sobra niyang galit.
Daman niya sa kanyang kamao ang kakaibang sakit, pero hindi niya naibsan ang nararamdamang pangamba para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. He got inside his car and drove it fast to their condominium building. Halos ilang red lights ang kanyang walang pakeng nilagpasan. He's also speeding way ahead of them, given limit, pero wala na talaga siyang pakialam pa para sa isang bagay. Bawat segundong lumilipas ay mahalaga, lalo na sa kaligtasan ng dalawang pinakamamahal niya ang nasa linya. Sa harap ng kondo niya ipinarada ang sasakyan at nagmamadali na umakyat sa kanyang penthouse. He is just wishing that his babe is sleeping safe and sound in their bed right now. He is desperate. Pagbukas niya ng kanyang penthouse unit, katahimikan ang bumati sa kanya. His unit looks and sounds so empty without Ali waiting for him. He cannot stand the emptiness. He can no longer live with something like this. He rushed to their bedroom and found no one there. Mura niya. Tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang kaibigan ang tumatawag kaya mabilis niya iyong sinagot. Have you already found Ali? Bungad nito. Not yet. He is not here in my unit. Sagot niya. Any update from there? We are currently reviewing the CCTV and we're already started sweeping every office here. Should I alert the authority? I will do it myself. I just need to look for one more place. Aniya. Okay. Binaba na niya ang cellphone at muling lumabas ng kanyang unit. Bago pumunta sa huling lugar na sa tingin niya, maaaring pinuntahan ni Ali. Kinausap niya na muna ang front desk ng condo building at tinanong kung umuwi ba si Ali pero sa kasamang palad hindi raw. They also checked the records ng mga nagpunta sa kanyang unit pero kahit na room service walang pumasok. Matagal na rin mula na ipatigil niya ang pagpapaninis ng kanyang unit dahil na rin sa kagustuhan ni Ali at mas gusto nito na ito na maglilinis sa kanyang unit. Thank you. Call me if ever Ali shows up. Bilin niya sa front desk na tinanguan naman ng dalawa. Paglabas niya ng building, mali siyang sumakay ng kanyang sasakyan. Huminga muna siya na malalim at sinubukan na patigilin ang panginginig ng kamay. Where are you, babe? Tanong niya sa kanyang sarili. It is very unlikely for Ali to run away. There's only one plausible reason. He gulped. Mahigpit niya hinawakan ng manibela at muli pinaharurot ang sasakyan. Nagsisimula ng bumaba ang araw. Hinihiling niyang mahanap niya si Ali bago tuluyan dumilim. Halos naging malabong linya na lang iba't ibang kulay ng ilaw na kanyang nadaraanan sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Ilang minuto lang at nakarating siya sa dating inuupahang apartment ni Ali. Halos manghina siya na makitang nakalock ang gate sa labas. Madilim din buong apartment, indikasyon na walang tao sa loob. Where are you, babe? Nangihina niyang tanong sa sarili. Parang pinipilit ang kanyang sikmura. Gusto niyang masuka sa kakaibang emosyong nararamdaman. Nakakayom ang kamao niyang pinaghahampas ang manibela dahilan para mapindot ang bosina at gumawa iyon ng sunod-sunod at malakas na ingay. Gusto niyang ilabas ang nararamdamang galit, pangamba at kalungkutan. Nagdidilem ang kanyang paningin. Pinapanalangin niya na lamang na walang kinalaman ang kanyang ina sa biglaang pagkawala ni Ali dahil sinisigurado at ipinapangako niya wala siyang sasantuhin. Muli niyang tinawagan ang kaibigan. Parang kandilang unti-unting natutunaw ang kanyang pag-asa na makita si Ali ngayong gabi. Good thing you called. Seryoso nitong bungad. Naparunok siya. What is it? Tahimik siyang nakinig sa kinakwento nito sa kanya. Nakita daw namang ito sa CCTV ang eksaktong pagdukot ng 3 roving guards kay Ali. Mula sa elevator, dinala ng 3 walang mari na si Ali patungo sa likod na daanan ng kanilang parking lot. Sinakay namang ito si Ali sa isang itim na sasakyan na walang plaka at umalis ng kanilang building premises na walang problema. Incompetent security team. Nasigaw niya sa galit pagkababa ng tawag. Pinasa sa kanyang cellphone ang security footage at muli, pinanood niya ang kwento sa kanya ng kaibigan. Para siyang masisiraan ng bait habang pinapanood ang ginagawang pagdukot sa kanyang nagdadalantaang babae. He felt so damn useless and helpless. Dinudukot na pala ang kamag-ina niya, pero wala pa siyang kaalam-alam. Alam niyang may banta sa buhay ng kanyang ina, pero hindi niya gumawa ng paraan at mas mahigpit na hakbang para masigurong kaligtasan ng mga to. Dapat ipinagpatuloy niya ang 24/7 na pagbabantay kay Ali, pero masyado siyang nakumpiyansa. He should have never turned down the extra security that his dad provided for them. He is the one to be blamed. He is the fool who lets his pregnant babe gets taken away from him inside the damn building of the company that he is running.
If something will ever happen to Ali and his pancake, he swears to God that he will never gonna forgive himself, and he will make sure that whoever is behind this will pay. Tinandaan niya ang mukha ng tatlong roving guard. He will hunt them down. He's not afraid to get his hands dirty, especially when it comes to his babe and his pancake. Images of his devil mom flash in his mind. God forgive him for the things he will do and might do if ever his mom is the mind behind Ali's abduction. He won't even think twice to if he needs to choose between his mom and his babe and son. He is grateful to his mom for giving birth to him, but he will choose someone who gave him a reason to live. He will always choose the family of his own. He never even felt that his mom is his mom, if that even makes sense. Huminga siya na malalim. Tinawagan niya ang kanyang ama at lihim siyang nagpasalamat nang sagutin niya rin to kaagad. Blake, nag-aalala nitong bungad. His old man must have been shocked to see him call. I cannot find Ali, Dad, bungad niya. Come here to our house. Let's discuss the things that we should do. Utos ito sa kanya. Tumango siya kahit hindi naman siya nito nakikita. I should have stopped her, Mom. I should have stopped her a long time ago. Emosyonal na usal ng kanyang ama. Nasa pribadong opisina nito sa kanilang mansyon sila ngayon. Umiinom to ng alak nang maabutan niya. Tinulungan siya nitong mag-report sa otoridad at bukod pa doon, nag-hire na rin sila ng sariling mga tauhan upang ipahanap ang kanyang buntis na mapapangasawa. They hired the best people for the job. They both have the money and the power. Nainis man siyang aminin ang kanilang time magagawa ngayon, maghintay. Funny how the only reason why I married and stayed with your mom is you. I thought I will learn to love her because we got you. I took a gamble. I gave up everything just to be a husband to her and a father to you, but I feel so empty inside. I did not feel like we're family. We're so distant from each other. Tumango siya. You're lucky to meet Ali, my son. I'm happy that you'll be building a family of your own. You'll be having children and you'll shower with love. You'll be a great father. A father your children will look up to. You'll be everything I have failed to be. Uminom na rin siya ng alak. That's what I have promised to myself, that I will never be like you, Dad. Mabait tong napangiti sa kanya. His old man understand him and at the same time was happy for him. I should have gone with him instead. Anito. I should have never left him. Ephraim? Tanong niya. Yeah, the only person I have ever loved. Muli tong uminom sa hawak na baso. He and his dad never had a chance to drink with each other. This is the first time they have sat together and talked like a normal father and son do. If I only had the balls to stand up for him. If I only have realized that I can be a father to you, even though I am with the man I really love. You should have, Aniya. He can never see himself with someone else other than Ali. Kaya't naiintindihan niya kung anong pakiramdam nito. Isipin niya pa lamang na iniwan si Ali para sa ibang tao, di naman niya mahal ay parang kinamumuhian niya na kagad ang kanyang sarili. Iyon ang pinagdaraanan ng kanyang ama. Kinamumuhian nito ang sarili sa mga mali nitong desisyon sa buhay. Oo, mali ang ginawa nito na hindi ito naging ama sa kanya. Pero hindi niya magawang magalit dito, lalo na ngayong alam na niyang rason kung bakit. He is already 27 years old. He is too old to still have a grudge against his father. The only thing that he can do right now is forgive him, learn from his dad's mistake, and be a better dad to his child. I'm afraid I'm too late to fix my mistakes. Anito. You still have time, Dad. You know Ephraim is still alive. You know he's looking for you too. You know where to find him. What's stopping you? Natigilan to sa kanyang tanong. It is not that easy. Nothing is easy, especially when you always coward yourself out. Tugon niya. Natigilan sila sa pag-uusap nang may kumatok sa pinto ng opisina ng kanyang ama. Nabigla siya nang ilawan noon si Mark. Come, join us. Anyaya ng kanyang ama. We are the bastards of Montero Motors. Nang bumalik ang kanyang balay, mabilis ding nanumbalik ang alaala na mga nangyari kaninang hapon. Nabalot siya ng matinding takot. Pagdilat niya ng mata, binati siya ng kadiliman. Ang mahinang ilaw mula sa di kalayuan ang tanging ilaw na kanyang naaninag. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid at napansin, bahagyang lumabo ang kanyang paningin. Ang kaninang madilim na lugar, mas lalo pang dumilim. Mas lalong bumuhos ang kanyang luha at mas nanginig sa takot na makarinig ng mga pagyabag at mahihinang balingaw na mga nag-uusap na boses. Tahimik sa buong lugar kaya't narinig niya yon at sa bawat sandali, mas lumalakas at nagiging klaro sa mga ingay. Gising na ba siya? Dinig niyang tanong ng isang babae. Hindi niya maipaliwanag pero pamilyar siya sa boses na yon. Siguro gising na yon, madam. Tugon naman ng isang boses ng lalaki. Mabuti naman.
Ano ang plano mo sa kanya, madam? Hihingan mo ba sila ng ransom para sa kanya? Sigurado ko handang magbayad si Sir Blake ng malaki para sa kanya. Ako na ang bahala doon. Malalaman niyo rin naman na magiging pasya ko sa mga susunod na araw. Mariinsang pumikit at pagmulat niya ng kanyang mata. Mas lalo siya nakaramdam ng takot. Halos matigil siya sa panginginig dahil sa pagkabigla. Sa kanyang harap ngayon ay ang ina ni Blake na si Vilma. Malamig ang tingin nito sa kanya. Walang emosyong mukha pero nagbabagang mata sa galit. We meet again, Ali. Pero huwag kang mag-alala dahil ito na rin ang magiging huli. Anito at ngumiti. Para siyang binuhusan ng yelo sa takot sa ngiti nitong binibigay sa kanya. May halong pagbabanta. Ilang buwan na ba tong tiyan mo? 6 na buwan ka lang buntis, hindi ba? May pangalan ka na bang napili para sa magiging anak ninyo ni Blake? Lumuluha siyang napailing. Gusto niyang magmakaawa rito na wag itamay ang kanyang anak. May gusto ka bang sabihin, Ali? Tanong nito sa nang uuyam na boses. Kung nakinig ka lang naman sana sa akin noon, hindi pa tayo hantong sa puntong to. Pumuntong hininga ito. Paano kung mapatay ko ang sanggol sa sinapupunan mo? Oops! Kasalanan mo yun dahil di ka nakinig sa akin. Mabilis siya nagpumigla sa pagkakatali sa narinig mula dito. Mas rumagasa ang kanyang luha sa takot at kahit na may busa ng kanyang bibig, sumigaw pa rin siya ng tulong. Hindi niya kakayanin yon. Mas gugusto niya na lamang mamatay kasama ng kanyang sanggol kesa mabuhay pero wala ang kanilang pancake. Kumalma ka, Ali. Baka makunan ka. Natatawang usal ni Vilma, tuwang-tuwa siya pinapanood na mabalot ng kakaibang takot. Gusto niyang humingi ng tulong. Gusto niyang tawagin si Blake. Natatakot siya para sa magiging kapalaran ng kanilang anak na nasa kanyang sinapupunan. Ni minsan di inaasahan ni Ali na mararamdaman niya ang ganito katinding takot. Nanginginig ang bawat kalamnan niya sa pangamba. May mga sandali na hindi niya marinig ang sinasabi ni Vilma dahil sa lakas ng kalabog ng kanyang dibdib. Napakaraming kahintakutan ng mga senaryong lumilitaw sa kanyang isip at lahat ng yon may kinalaman sa kanyang pinagbubuntis na anak. Daman niyang mugtong-mugto na ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Hindi siya naubusan ng luha. Naninikip ang kanyang dibdib sa isiping baka hindi sila magkaroon ng chance ni Blake na mahagkan at mayakap sa kanilang mga bisig ang kanilang mga anak. Ikamamatay niya iyon. Hindi niya kakayanin ang lungkot at pagluluksa. Walang inang nararapat na mawala ng anak. Nagising ka na pala. Si Vilma ang bumungad sa kanya. Iba na ang damit nito. Di niya alam kung ano ang mga nangyari. Napatanong siya sa sarili kung nawalan ba siya ng malay. Wala siyang ideya. Halos hindi nga niya alam kung ilang minuto, oras o araw nang lumipas. Himatay ka sa takot hindi pa nga ako nagsisimula na paninigal sa'yo ng utang. Marahas itong tinanggal ang bosal sa kanyang bibig. Parang awa mo na. Ako na lang saktan mo, wag lang magiging anak namin ni Blake. Pagsusumamo niya sa may edad na babae. Yon kaagad ang lumabas sa kanyang bibig na mabigyan siya ng pagkakataon. Sobrang baba na niya at handa na siyang magpakababa sa harap ni Vilma, mailigtas niya lamang ang kanyang anak. At ano, Ali? Hahayaan ko na mabuhay ang anak ninyo, Blake? Nalalaki itong masaya sa marangyang buhay? Nagulat siya sa biglaang pagtaas ng boses nito. Mula sa malamig nitong mukha at postura, lumitaw ang kinikimkim nitong galit. Hindi ko mapapatawad ang kagaya mo, Ali. Ikaw, kayo ni Ephraim, ang sumira sa buhay ko. Kayong sumira sa mga binuo at binubuo ko pang mga plano. Wala akong kasalanan sa iyo at mas lalong walang kasalanan ang bata sa aking sinapupunan. Di niya maiwasan tugon. Alam niya na nakikipaglaro siya sa apoy sa kanyang ginawa pero hindi niya na napigilan pa ang sarili. Di niya matiis at maatim na idadamay nito si Pancake na walang kamuwang-muwang. Kaya wag mong idadamay dito si Pancake. Hindi ba't ikaw ang lola niya? Natigilan to. Bago lumingon sa kanya nabigla siya sa talim ng mata nito. Galit na galit to sa hindi niya malamang dahilan. Pak! Isang nakabibinging sampal ang iginawa nito sa kanya. Nagpanteng ang kanyang tenga sa sobrang lakas noon. Lola, hindi ko apo ang demonyong nasa sinapupunan mo. Hindi demonyong anak na nasa sinapupunan ko. Alam mo kung sinong demonyo dito. Ikaw yon, Vilma. Kasuklam-suklam ang ugali mo. Mas masahol ka pa sa demonyo. At mas mabuti nga yun eh. Mabuti pang lumaki ang anak ko na walang kinikilalang lola na katulad mo. Sigaw niya pabalik. Di niya alam kung saan niya nakukuha ang lakas ng kanyang loob na sumagot kay Vilma. Ngumiti ito tumagalpak ng tawa. Yon ay kung mabubuhay ang anak mo. Demonyo ka, Vilma. Sigaw niya. Muli, bumuhos ang kanyang luha. Mas demonyo ka, Ali. Pareho kayo ni Ephraim.
Kayo rin naman ang rason kung ba't ako nagkakaganito eh. Kung una pa lamang lumugar na kayo sa nararapat ninyong pesto, hindi na aabot ang lahat dito. Galit nitong sigaw. Nababaliw na ito. Sigurado siyang walang tao na nasa matinong pag-iisip ang magdarason ng ganoon. Masaya na sana kami kung hindi lamang nagpakita si Ephraim. Umaayon na ang lahat sa kanilang plano. Nagkakamabutihan na kami. Nakikita ko nga na kami magiging mag-asawa, magkakaroon ng masayang pamilya habang tinatamas ang yaman ng pamilya nito. Pero nagbagong lahat ng dahil kay Ephraim. Hindi ba't sa huli, nakuha mo pa rin ang gusto mo? Pero hindi niya maiwasang tanong. Hindi ba't nagkatuluyan din kayo at nagkaroon ng isang mabuting anak? Alam mo kung saan ka nabigo? Vilma, nabigo ka bilang asawa at bilang isang ina. Muli siyang nakatikim na isang malutong na sampal mula dito. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Ali, hindi ako nabigo bilang isang asawa. Ibinigay ko ang lahat-lahat. Ginawa kong lahat para lang mahalin niya. Pero ni minsan di ko naramdaman kahit nakatiting na mahal ako ng lalaking pinapangarap ko. Hindi ko nga alam kung nag-aalala ba sa akin yun eh. At dahil yun kay Ephraim, dahil yun sa katulad mo. Napahiyaw na lamang siya nung sabunutan siya nito at pagsasampalin. Dama niya ang mahahaba at matatalas itong kuko na bumabaon sa kanyang anit. At mas lalong wala kang karapatan na sabihin na bigo ako bilang isang ina, lalong-lalo na kung di ako nabigyan ng pagkakataong maging isa. Bulyaw nito. Natigilan siya sa inusal nito. Nawalan ako ng anak, Ali, dahil sa katulad mo. Nakunan ako sa sobrang pag-aalala dahil hindi ko tiyak kung kaya ko ba. Kami nang pinagdadala ko noon, na pinindigan ng asawa ko, lalo pat iba ang nasa puso't isip nito. Pero alam mo ba kung ano mas mahirap, Ali? Yun ay ang kupkupin at palaki na parang sayang anak ng taong naging rason kung bakit nagkandalit-salit sa buhay ko. Araw-araw na nakikita ko si Blake, araw-araw ko ring naaalala na anak ko dapat na nakasama ko. Na anak ko dapat na nakikita kong lumaki. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon, Ali. Hindi ko naranasan maging isang ina sa anak ko at gagawin ko rin yun sa'yo. Nagawa ko nito noon nung pinako ko sa anak ni Ephraim at Brandon at hindi ako magdadanong isip na gawin tong mali ngayon sa'yo. Ipagkakait ko rin sa iyong kaligayahan na maging isang ina, Ali. Napakawalang hiya mo, Vilma. Umiiyak niyang usal. Mula sa pagkabigla sa mga revelasyon nito, galit ang sunod niyang naramdaman. Di siya makapaniwalang napakaraming buhay na ang sinira nito. Parehong-pareho kayo ni Ephraim, Ali. Unang kita ko palang sa'yo na alala ko na kaagad, siya yung sa iyong katauhan. Muli nitong binuksan ng sugat na pilit kong kinakalimutan. Kaya't nang talikuran ako ni Blake dahil sa'yo, alam ko na agad ang dapat gawin. Naisip ko hindi ako magiging masaya hanggat nabubuhay ang mga katulad ninyo. Napasigaw siya sa sakit ng pagsasampalin nito. Sinubukan niya magpumiglas mula sa pagkakatali sa upuan, pero kahit anong pilit niya hindi siya makawala. Nagsugat lamang ang kanyang mga kamay at binti. Hindi ka talaga magiging masaya dahil sa napakasama mong ugali. Hindi mo ba naiisip na baka pinarusahan ka dahil sa mga kasamahan mo? Hindi lamang sa akin kundi pati rin kay Blake, Brandon at Ephraim? Oo, Ali. At ipaparanas ko sa iyo ng doble o triple pa ang mga pasakit na naramdaman ko. Huwag kang mag-alala, Ali. Hindi kita papatayin dahil gusto kong maramdaman mong sakit na mabuhay pero wala sa piling mong iyong anak. Kapwa sila natigilan na may dalawang magkasunod na putok ng baril ang umalingaw sa paligid. Nasundan pa iyon ng isa. Bumangkas sa mukha nito ang pangamba. Kinakabahan man umaasa pa rin siya na si Blake iyon na ang tatlong magkakasunod na putok ng baril ay para sa tatlong tauhan ni Vilma. Nagmamadaling lumapit si Vilma sa bag nito. Kinuhang isang baril. Nanlalaki ang mata niyang pinanood itong itutok sa kanya ang baril. Mukha nandito ng tagapagligtas mo, Ali. Kaya mas mabuti pa unahan ko na rin siya. Lumapit ito sa kanya at pumeso sa kanyang likod. Tahimik siyang napanunok ng maramdaman ng malamig na baril sa kanyang sentido. Halos walang tigil ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Natatakot siya na baka dito matapos ang lahat. Natatakot siya na baka isa lang maaaring kahantungan ng mga nangyayari. Patay siya o ang kanyang anak na nasa sinapupunan. At ang totoo, mas natatakot pa siya sa ikalawang posibilidad. Hindi niya kakayanin yon. Habang buhay siyang mabubuhay sa lungkot at kadiliman pag nawala ang liwanag na nabuo nila ni Blake. Isang gabing pagtatalik lang naman na magitan sa kanilang dalawa. Nabuo pa rin sa kanyang tiyan si Pancake na puno ng pagmamahal at ipagpapatuloy pa sana nila iyon ni Blake hanggang paglaki nito kaya natatakot siya. Natatakot siyang di na matutupad ang pangarap nilang iyon.
Isang humahangos na si Blake ang lumitaw sa kanyang harap. Galit na galit ang mukha nito habang hawak sa kamay ang isang baril na nakatutok sa kinalakhan nitong ina. This is your first and last warning, Mother. Drop the gun or I will shoot you. Huwag mo kong tawaging ina dahil hindi kita anak. Napakabilis ng mga pangyayari. 2 putok ng baril ang kanyang narinig. Napapikit siya nang marinig ang malakas na pagkatumba ni Vilma sa kanyang likod. Nasundan niyo ang kakaibang sakit sa kanyang tiyan. Marahas siyang napamulat at nanlalaki ang mga mata. Napatitig kay Blake. Babe, no! Malakas itong sigaw. Baka sa mukha nito ang pagkatakot at pagkabigla. Napayuko siya sa kanyang tiyan. Kakaibang sakit sa kanyang puso ang kanyang naramdaman. Parang winawarak ang kanyang dibdib at buong pagkatao sa sakit. Hindi dahil sa tama ng baril kundi dahil sa pangamba at takot. Dininohan siya ni Blake at natataranta nitong tinatanggal ang tali sa kanyang kamay. Stay with me, babe. Promise me you will stay. Si Pancake ang anak natin. Doon na siya napaluhan ng todo. I will save you too, but please. Aniya pa bago siya tuluyang lukubin ng kadiliman. Mabilis ang bawat kilos na ginawa ng kanyang security. Ilang minuto lang at nasa pinakamalapit na silang ospital. He was frantically shouting at the emergency room while carrying Ali. Mabilis din naman umakto ang mga ER personnel at nilagay si Ali sa stretcher at isinugod sa emergency room. You cannot go inside. That's my pregnant wife. Galit niyang tugon pero ineskortehan siya ng gwardya palabas ng ER. Para siyang mababaliw sa labas. Di siya mapakali. He can hear a ticking sound inside his head. Every second is like knife directed into his chest. He knows that this is a race against time. Some of his men are waiting outside. He borrowed one of their phones and called his dad. Di na siya nagpaliwanag pa at inutusan na lang ito na tumawag na magagaling na doktor para tulungan si Ali. He wanted top-line doctors to look for Ali and Pancake. He cannot take any chances. This is the life of his babe and his son in line. Napalingon siya na may lumabas na medical personnel. Piniliwanag sa kanyang nangyayari ngayon sa loob ng ER na nasa mapanganib na operasyon ngayon si Ali para kunin ang bala sa tiyan nito. What about my son? Tinitingnan pa rin daw ng mga ito kung natamaan ba ng bala ang sanggol sa tiyan nito. Sa ngayon daw, kailangan makuha ang bala sa loob ng tiyan at matigil ang pagdurugo dahil kung hindi baka walang makaligtas sa dalawa. May pinapirmahan sa kanyang mga papel. In case of obstetric conflict, Mr. Montero, who would she save? Halos magpantig ang kanyang tenga sa narinig. Are you making me choose between my wife and the unborn child's life? Malakas niyang sigaw. He found it ridiculous. Beyond ridiculous. No one should be asking him that question. Save them both. But I said save them both. Marahil ay nabigla ito sa kanyang sigaw, kaya tumahimik na lamang. Bumalik siya sa pagkakaupo. Hours passed at halos hapon na makarating ang kanyang ama. Sunod na dumating si Mark. Di nagtatanong ang mga ito at tinapik lamang kanyang balikat. 1 oras pang lumipas bago maling may lumabas sa emergency room. Nagpakilala tong ER doctor na humawak kay Ali. Good news, Mr. Montero. Your son is now safe. The bullet did not hit your son but your partner is in critical condition and is under intensive care unit. Piniliwanag ang ilang beses itong nawalan ng pulso habang nasa operasyon. Kailangan i-revive. Silaninan din ang ilang bag ng dugo dahil napakarami nang nawala. His babe is now under life support. The only thing we can do now is to wait and hope his condition stabilizes. Malungkot siyang tumango. Bagsak ang balikat siya naglakad tungo sa ICU at mula labas pinagbastan niya si Ali. Nahihirapan siyang makita ang kanyang mahal sa ganong sitwasyon. Halos mga aparatong nakakabit dito na lamang ang nagpapanatiling buhay sa kanyang mag-ina. He is hoping his babe will make it through. Go get some rest, Blake. No! Mahina niyang tugon. I needed to be here when Ali wakes up. It has been 2 days, 2 long days of waiting and hoping for his babe to get better. He hired a team of doctors to personally watch for his babe and son's condition. So far, nothing has changed. You have been here for 2 days. You haven't slept or even showered for days. I will look for them for a while. Muling pamimilit ni Mark. Sa ngayon, ito munang pumalit sa kanyang pwesto sa kanilang kumpanya dahil sa ngayon, ang kalagayan ng kanyang mag-ina ang kanyang tanging prioridad. Damn it! I said no. Inis niyang tugon. Di siya aalis doon hanggat di bumubuti ang kondisyon ni Ali. Kailangan nandun siya hanggang sa gumising ito. Natatakot siya umalis dahil baka iwan siya nito. I won't leave them. Muli niyang hinaplos ang kamay ni Ali. They need me here. I already failed to protect them. You did not fail. Then why are they here?
Why my babies in life support? I failed them. Do not even sugarcoat it. Matigas niyang usal. Dinig niya ang pagbuntong hininga ni Mark. Okay, I will not bother you. Hey, don't cry. Nag-aaral ang usal ng kanyang damuho at pinahid ito ang kanyang luha. Doon niya napagmasdan ang mukha nito. Magulong buhok, nanandalim ang mata, parang walang tulog. Humaba na rin ang facial hair nito. Parang napabayaan ang sarili. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang damuho. I hate it when you cry, babe. Gusto niyang magsalita at para komportahin ito. Gusto niyang yakapin ang kanyang damuho. Sigurado siya na grabing pag-aalala ang pinagdadaanan nito. Alam niya, sinisisi nito ang sarili sa mga nangyari. Hindi niya hahayaan na habang buhay nitong iisipin na nabigo itong protektahan sila. Ayaw niyang habang buhay nitong iindahin at dadalhin sa dibdib nito ang sugat ng kahapon. Shh! Rest, babe. We will talk when you already can. Anito, tinalikan siya sa noo. Ilang sandali lang may isang doktor ang pumasok sa kanyang kwarto. Tinignan siya nito at sinuri ang kanyang pagresponde. Matapos iyon, ngumiti ito at ibinalita kay Blake na magiging okay na rin siya. Kailangan niya lamang daw ng ilang araw para makarecover. Hear that, babe? You will be okay. Nakangiti nitong usal. Inaayos ito ang pagkakareklay ng kanyang higaan para naman makaupo siya. Don't move so much. You still have your stitches in your stomach, but thankfully, the bullet pierced through the pancake. Tumango siya. Sinubukan niyang iangat ang kamay at mukhang naiintindihan naman ito ang gusto niyang gawin at kinuha nito ang pagka-recline ng kanyang higaan para makaupo siya. Don't move so much. You still have your stitches in your stomach, but thankfully the bullet didn't pierce through your pancake. Sinubukan niyang iangat ang kamay at mukhang naintindihan naman ito ang gusto niyang gawin. Kinuha nito ang kanyang kamay at inilapat sa kanyang palad sa pisngi nito. Napakarami niyang gustong sabihin sa kanyang damuho, pero namumutawi roon na kagustuhang sabihin na mahal niya ito. I love you, babe. I love you too, damuho. Tugon niya rito sa kanyang isip. Hapon na mag-request siya ng wheelchair at iginala niya si Ali sa buong ospital. Tulak iyon. Umakyat sila sa top floor kung saan malakas at malamig ang hangin at may maliit na parke. Napangiti siya na may makita mga bata na naglalaro doon. Soon they will have their own. I feel that Pancake will be much more active than those 3 kiddos. Aniya habang pinapanood na maghabulan ng 3 bata. Tumawa ito. Kapag naman ni Pancake ang kakulitan mo, sigurado tayo dyan, hon? Ani Ali. Where is Alan? Aniya. Pansin niyang natigilan to kaya paluhod siyang humarap dito. Blaze. Pag-uulit pa nito. Yeah, babe. I want to name our son. I've been thinking for it for a long time now. The name is a combination of our names. We will still call our son Pancake though. Anak. Anito nang mamataan siya. Mula sa tabi ng kanyang ama ay tumakbo ito sa kanya at yumakap. Sinilubong niya ito na nakabukas ang mga kamay. Naramdaman niya ang paghikbi nito ng iyak at kinumporte na lamang niyang ina sa pamamagitan ng paghimas sa likod nito. Di niya maipaliwanag ang nararamdaman. Masaya siya na may kakaibang ngiti at init ang tumutunaw sa kanyang dibdib. Mula sa pagkakayakap sa kanya, sinapon nito ang kanyang magkabilang pisngi habang lumuluha tong nakatitig sa kanyang mukha. Blake, anak! Ngumiti siya. Hindi niya na alam kung ano nga bang dapat sabihin. Para siyang naubusan ng salita at ang tanging gusto na lamang niyang gawin ay ang muling yakapin to para punan ang 27 taon na wala ito sa kanyang tabi. Tama nga ako. Ikaw nga ang anak namin ni Brandon. Anito at kinuwento sa kanya kung papaano nito nagkaroon ng hinala na siya ang pinagbubuntis nito. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mayakap ka noon dahil patay ka na raw na ipanganak ko. Kung alam ko lang sanang may kinalaman, si Vilma sa pagkakawalay mo sa akin. It's okay now, Mom? Aniya. Sobrang sarap sa pakiramdam. Yan ang kanyang naisip nung matawag to ng kanyang ina sa unang pagkakataon. Kamukhang kamukha mo ang ama mo, anak? Anito habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Nawala na ang lungkot sa mga mata nito nang mapansin niya ang una nitong nakita. Napalitan na yon ng saya. Mula sa kanya lumapit ang atensyon nito kay Ali na nasa wheelchair. Sa kanilang tabi, may luha na rin to sa mga mata. Ali, kamusta ka na anak? Ayos na po ako. Tugon ng kanyang babae. Mabutit pa lang nangyari sa inyong masama ng aking apo?
Anito at kay Ali naman yumakap at tinimas ang malaking tiyan nito. Tanda ko pang ganito rin kalaki noon ang son ko noong pinagbubuntis ko si Blake. He cannot help but smile seeing his mom and Ali talk. Halos ilitsapera na siya dalawang nag-uusap patungkol sa mga napagdaanan nito nang magbuntis. I think we should get inside Ali's room. Pagsingit niya, tinulak papasok sa kwarto ang wheelchair. Tinulungan niya na makabalik. Sa higaan nito si Ali para makapagpahinga na rin. Patuloy pa rin ang dalawa sa pag-uusap. Kinabukasan, dumating na rin ang inay at itay ni Ali, ngunit patuloy pa rin sila. Matapos ipasundo ni Blake, sabay nilang ipinaliwanag ang mga nangyari at ipinaalam ang pagbubuntis ni Ali. Wala din naman naging problema sa dalawa. Pero hiniling namang itong magpapakasal sila para na rin sa kanilang magiging anak. Isang linggo pa ang kanilang paglagi sa ospital. Wala silang naging problema ni Ali dahil laging nandoon ang kanilang mga magulang. Nagsasalitan pa mga ito sa pagpapadala ng nilutong ulam. Parehong masarap pero paborito niya ang mga isda na niluto ng kanyang ina na si Ephraim. Habang nasa ospital, palihim na ring inaasikaso ni Blake ang kanyang biniling bahay. Pinarenovate niya iyon para sa kanilang magiging anak. Base na rin sa mga request at gusto ni Ali. Plano niyang sorpresahin si Ali ng kanilang kasal dahil balak niyang doon sila nito mag-honeymoon. Kaya ko na maglakad, hon? Ani Ali nang kunin niya ang wheelchair para doon na ito paupuin. Ngayon pa ang labas ito sa ospital. Are you really sure, babe? Nag-aalala niya ng tanong. Oo naman, hon. Nakangiti nitong usal. Ganun pa man inalalayan niya pa rin to sa paglalakad. Kung siya lang ang masusunod, bubuhatin na lamang niya ito kaso pinapagalitan kasi siya ni Ali kapag todo alalay siya rito. Halos di maalis ni Blake ang mata kay August habang naglalakad ito patungo sa platform kung saan siya naghihintay. Inieskortahan to ng inay at ng itay nito. His babe is an absolute beauty accentuate his baby bump. He's getting emotional just thinking how after this day he would get to live every day of his life with the most beautiful person he ever met. He's having a hard time breathing. He is beyond happy. He is elated. He does not deserve Ali and Pancake in his life, but he is grateful and he promises to do everything for them and the family that they will be building together as a married couple. Hindi niya na napigilan ang duha sa sobrang saya nang huminto ang mga ito sa kanyang harapan. Tinapik na ng itay nito ang kanyang balikat. Alagaan mo si Ali, anak. Mahalin mo siya at pasayahin. Siya lang ang nag-iisa naming anak. Pero handa naming ipagkaloob siya sa'yo dahil nakikita naming masaya siya kasama mo. He nodded. I will, itay. I promise you that. Aniya bago nilahad ang bisig kay Ali. Mabilis naman niyang tinanggap ng kanyang babe. Have I told you how extra beautiful you are this moment, babe? Bulong niya habang naglalakad patungo sa elevated na platform kung saan sila ikakasal. Bolero talagang damuho ko. Magpapakasal na nga ako sa iyo eh. Biro nito na ikinangiti pa niya. Pero nasabi ko rin ba kung gaano kakagwapo ngayon sa suot mo? Napayoko siya sa kanyang custom-made suit na kulay itim. He might wear it every damn day if that means August will always find him handsome. Thank you, babe. But you know, I look more handsome without this suit. He can't help but smile seeing his babe's face red and flustered. Damuho ka talaga. Bulong nito pabalik at pasimple siyang kinarot. After the processional, their company lawyer, who also served as their wedding officiant, gave his words of welcome and introduction. Sinundan din iyon ng readings na hindi niya naman masyadong binigyan ng pansin. When you have someone you love so much beside you, you no longer care about the things around you. Napatunayan niya iyon sa kanilang kasal. I love you, babe. Bulong niya. I love you too, pero makinig ka, hon? Pagsasaway nito sa kanya. Napangiti siya nang inabot na sa kanilang dalawa ang kanilang wedding ring. Halos nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang hawak sa isang kamay ang singsing at ang isa sa kamay ni Ali. 8 months ago, I was drunk. Annoying stranger that's asking you for a cup of coffee, babe. Nakangiti nitong simula. We started our story that night. I thought it was also the end, but damn, you got me hooked. So I made a promise to look for you and find you. After 2 weeks of searching, I found you. I found you working hard on that small coffee shop. I took my shot. I know I annoyed the hell out of you during those times, babe, but know that I am not sorry. I am not sorry for falling in love with you. I am not sorry for getting you pregnant, but I am not sorry for asking you to marry me.
I will never be ashamed or sorry for loving you, babe. You're the one who opened up my eyes to see that everything is better when you're with the one you love. Always remember, babe, that I'm willing to give up everything just to be with you. I can live in that small apartment of yours or the province without electricity, water, or internet connection. I can live anywhere as long as I'm with you. 8 months later, here I am. I am no longer drunk and I'm no longer annoying. Well, not this time. Natatawa niyang usal na kinatawa rin ni Ali. Am I annoying you, babe? Nagbibiro itong tumango. Well, damn. I think I need to change my vows. Hinintay niyang matapos tumawa ang kanilang mga bisita. I am no longer a stranger. I am your damuho, and this damuho of yours is asking you to spend your life with him. With this ring, I promise to always make you happy, to always make sure you're safe, to cherish you, and to always be there for you. I love you, babe. Sinilid niya ang singsing sa daliri nito at agad pinunasan luha nitong lumalabas sa pisngi nito. Nakakainis ka naman, damuho eh. Emosyonal nitong usal. Pero gusto kong sabihin na masaya ako at sobrang nagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Salamat sa pangulit mo sa akin sa coffee shop. Salamat sa pagpapumilit mong tumira sa apartment ko. Salamat na sa oras na kailangan kong pumunta sa magulang ko sa probinsya. Walang pagdadalawang isip kang sumang-ayon. Maraming salamat at pinaramdam mo sa akin kung paanong mahalin ng isang tao. Maraming salamat, damuho, at minahal mo ko. Kami ni Pancake. Wala ako may bibigay at may papangako kundi isang pamilyang mauuwian mo. Isang pamilyang matatakbuhan mo. Isang pamilyang magiging lakas mo sa panahong kakailanganin mo. Lagi ako nasa likod mo, Han. I love you, damuho ko. Thank you. Naibulong na lang niya at di na napigilang muling maluha. A family which will always be there for him. That's more than anything his family's fortune can buy. By the power vested in me by the state of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. Napakunot ang kanyang noon ang di nasundan ng kanyang hinihintay na linya. Nalingon niyang lawyer ng kanilang kumpanya. Can I now kiss my bride? Inis niyang tanong. Someone is impatient. Nagtawanan ang mga bisita maging si Ali. Natatawa siyang kinurod. You may now kiss the bride, Mr. Montero. Finally. Ani at agad tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi at hinalikan at bilang kanyang legal na asawa sa unang pagkakataon. It was the sweetest kiss they have shared. This time he could proudly claim to everyone that Ali is now his wife and no one can change that. Ang inyong asawa, refleksyon ng inyong tagumpay, kaya alagaan mo siya at ibigay ang pagmamahal na tunay. Paano magkakaroon ng magandang pagkasama ang mag-asawa? Number 1, maglaan ng oras para sa isa't isa, araw-araw. Number 2, palagi maging bukas sa komunikasyon at pangunawa. 3, tumanggap at magbigay ng suporta sa pangarap at layunin ng bawat isa. 4, magbahagi ng mga responsibilidad sa tahanan at pamilya. 5, palaging ipakita ang paggalang at pagmamahal sa asawa. 6, matuto magpatawad at mag-move forward mula sa mga pagkakamali. 7, gawing espesyal ang mga okasyon tulad ng anibersaryo at kaarawan. 8, magkaroon ng mga pribadong sandali para sa mag-asawa. 9, maglaan ng panahon para sa pagkasama ng buong pamilya. 10, patuloy na pag-aalaga at pagpapahalaga sa isa't isa sa bawat yugto ng buhay. 11, panatilihing ilagay si Lord sa sentro ng inyong relasyon. Kung asawa mo mabait at responsable, swerte ka, kasi in reality hindi lahat nabibiyayaan nun. Matapos ang kanilang kasal, tuloy lang ang kanilang pangarap na dalawa. Never naman pinasakit or pinasama ang loob ni Blake ang asawa. Priority niya ito kahit busy siya. Sa buhay niya, dun siya nakafocus sa asawa at anak nila. Di gumagana ang utak niya pag naalala siya ng asawa niya. Kaya't hanggat maaari lagi niya itong namomonitor at ayaw niya nang maulit muli ang nangyari. Baka hindi na niya kayanin pa. Ang asawa niya nagbibigay ng happiness sa kanya. Ang asawa niya naging dahan sa katotohanan, lalo na sa pagkatao niya. Siguro binigay ni Lord sa kanyang asawa na magsilbing kandila sa madilim niyang mundo. Hanggat nabubuhay siya, mamahalin niyang asawa kahit anuman ang mangyari. Ganon din naman si Ali. Mahal na mahal niya ang kanyang damuho. At dito na po nagtatapos ang kwentong Pregnant by the Billionaire. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli. Mag-iingat po ang lahat.